Okay, good morning, good morning. Pwede maghiwalay-hiwalay, at guide, paki-guide sila na mag 5 seats apart sila, 5 seats apart. Ayan, okay. Ayan, so we're heading down to one of the highlights na ating encounter. At kahapon na lang marami na ginawa si Lord, pero for us to really understand ano yung ginagawa ni Lord, kasi nga, bilang mga Kristiyano, minsan ang isang mga problema ng mga Christians, yung naborn again ka nga, tapos hindi mo lang yung mga privileges mo, hindi mo alam yung ito pala yung dapat naranasan ko, ito pala yung dapat na pwede kong ma-accomplish sa buhay, o yung kumbaga parang sumakay ka sa isang barko na binayaran mo yung ticket, tapos akala mo kaya ka lang nasa barko dahil may ticket ka at yun na lang. So ginawa mo, nagbaon ka ng Skyflix, tapos habang tumatakbo yung barko, yung mga tao sa mga katabing kwarto napupuntahan sa dinner o sa sa kitchen o sa restaurant, kumakain sila. Naku, kasi wala tayong magagawa, ito lang ang kaya natin, Skyflix lang. Tapos hindi nila alam, kasama pala doon sa bayad sa ticket, yung pagkain sa restaurant, di ba? Di ba, parang kung hindi nila nakuha yung privilege na yun, sayang yung kanilang pagta-travel along the way. At minsan maraming Kristiyano ganun, na born again, pumunta sa langit, na hindi nila na-maximize yung buhay nila as a Christian here on earth. At isa yun sa balak na kaaway na tayo malimitahan. Kasi alam niya na kapag tayo ay na-discover natin kung anong meron tayo, kung anong kaya natin, then marami tayong magagawa sa Panginoon. Therefore, that will be for our advantage. Okay, so it also katulad sa mga ginawa ni Lord kahapon, di ba, talagang marami na tayong nalaman, pero we would like to go deeper na ano pa yung talagang kaya nitong i-accomplish sa ating buhay. So this is what we call deliverance or the path to freedom. At alam natin kapag sinabing deliverance o deliver, di ba, ngayon usong-usong Shopee, ang context natin deliverance, yung deliver, binibigay sa atin, di ba? Pero ang context natin sa deliverance ngayon, inaalis natin. Di ba? Tayo pinapalaya. Yan sa meaning ng deliverance. So magkaroon lang tayo ng reflection questions na kahit ako, ay nakikita kong I still have to work this out, pero ibig sabihin, the mere fact na kasama ito sa package, ibig sabihin I can claim this. Now, for example, mga reflection questions. Next slide, please. Yan, do you suffer from any hereditary disease? Diba? Binakita yung kahapon na kahit ako ang nanay, tatay ko, parang merong problema sa puso. So, lahat ng kapatid ko ay nagkaroon ng problema sa puso. Kahit yung kapatid ko yung dalawang buhay pa, ganun pa rin. So parang ibig sabihin ba ako ganun na rin? So parang di ba, madaling tanggapin, di ba? Lahi namin Di ba? Do you think your character is similar to that of your parents? Di ba? Sino sa inyo yung na talagang minsan nakikita mo yung ugali ng yung mga magulang sa iyo. So parang alam gagawa ko ganun, like father, like son. So pero alam natin na kasama sa package yan na pwedeng mawala yan. Have you ever attempted suicide? Ayan, ako admittedly, there are times na naisip ko yan nung ako'y talagang nagkakagulo sa buhay ko. Uminom ng gasolina. Pero, di ba, yung kalalo ngayon, alam kung meron pandaraya ang kaaway, number one, in fact, meron sang last a couple of years ago, something like that, Christian leader. At that, nag-commit ng suicide. Hindi ko kasi natin kilala, pero we knew her. Nakakalungkot na Kristiyanong leader pa, tumatayo na sa harapan, nagkaroon ng ganong tendency. Na kung hindi natin ma-overcome, sayang naman, di ba? Na kaya naman natin yung ma-overcome. Pwede nga tissue, kasi nagkape ko. Babad nga tissue rito. Ayan. Do you suffer from uncontrollable fits of rage? Yan.
kahit mga Kristiyano, ayan, kahit mga Kristiyano, nakakaranas yan, di ba? Kung isa kakagagaling mo sa gawain, nari ko po, bibib. Di ba sinasabi niyo, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pagdating sa bahay, walang ulam. Yung pala kasi kinain ng pusa, ano ginawa sa pusa? Hinabol mo yung pusa. Nagalit ka. Di ba? Kaya ako sa to lang, isa yung overcome ko yung galit ko sa mga pusa sa amin. Kasi lagi kami inagawa ng pagkain. Siyempre, wisdom din dapat na kami ang dapat magtago nun. Kaya lang, pero at least the Lord is dealing with me on that. Na maging mabait ka sa hayop. Di ba? Nakalagay mo sa Bible yun, di ba? Na ang mabait sa hayop ay nakaka-please sa Panginoon yun. Pero marami sa atin, di ba? Meron ako kilala din, ganyan sa aso dito. Kaya yung aso sa kanya, takot. Kilala mo ba yun, Lawrence? Yan. So, ganun ba? Kumbaga, kahit sa hayop, masasubukan tayo lalo pa ka sa di ba? Minsan ka sa tao, di ba, yung mga, kaya sabi nga nila sana pag born again yung mga nakikinig dito, kahit kayo, kung kayo nag-drive, wala raw Kristiyanong driver. Totoo ba? Kasi lahat ng nagit-git, di ba? Ang dami ngayong mga nakomit na crime dahil sa road rage, di ba? Nagbatayan, nagdemandahan pa, meron pa tayong alam na balitaan, di ba? Nakarating pa sa Senado. Di ba? Nagagit-gitan lang sa traffic, nakarating pa sa Senado. So, yan, do you feel that you have not been happy? There are times na kahit Christian na de-depress. Kaya nga isa yan sa talagang sinusolusyon na natin kapag at minsan doon tayo dapat mag-iingat Kristiyano ka pero may mga Christians na kahit kasi ang kaaway nga bigyan mo na ng konting butas, pwede ka na niyang sunod-sunurin kahit na minsan kaya nga sabi ng Bible huwag mong bibigyan ng kahit na konting butas sa kaaway kasi it can make some damage in our life. Kaya at kahit mga Kristiyanong matatag na, sabi pa ng Bible, huwag mong isipin na katayo ka. Dahil maya-maya baka madulas ka, di ba? Which is nakikita natin sa marami. Do you feel that no matter how hard you try to get ahead, you do not advance in life? So yan, yung mga ganun feeling mo na naiwanan ka na. Katulad ngayon, magkakaroon kami ng reunion. Iba talagang ayaw mag-deal sa reunion kasi nga inisip nila baka out of place lang sila and all that. Pero alam natin ba it's just in our head. Yan, kung tayo ba nabubuhay sa idolatrous relationship sa mga magulang natin, ibig sabihin kasi nga tayo mga born again, ang dati pinanggalingan natin, di ba, sa Catholic ay talagang hindi maiwasan talagang they've been living an idolatrous life, di ba, mga sribulto and all that. At ang sabi ng Bible, it can affect generations. Yung tinatawag natin generational curse. I don't know kung nakatanggap na ba sila na sin list? Ayun. So, di ba marami din sa sin list na yan ay karamihan dyan ay minana na kapag hindi na natin pinutol, magpapatuloy. Ayun. So, do you notice yan? Yung children niya, isang mga may anak, pwede mong ipasa yung bad behavior. So kung mga bagay na yan ay somehow nakikita pa rin natin, then ibig sabihin, tapos na yung ginawa ni Jesus Christ sa krus, pero it has to manifest. Kasi yun pagkakaiba Diba? Tapos na yung ginawa niya sa krus Alam mo, malaya ka na Pero, sa ating practical at sa present situation, dapat ito yung mag-manifest. So yun ang ginagawa natin. Dahil nga sabi ng Galatians 3:13, second slide, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. So, si Jesus Christ ay sinumpa, siya na kumuha ng lahat ng dapat na maging para sa atin, katulad ng naranasan natin kahapon, ngayon po, dapat natin i-enjoy yung benefits na yan. So that's the purpose of this lesson.
Kahapon, meron tayong, yun ba yun, nung nandito tayo, the idea of that is for you to give up everything and receive, tanggapin natin yung para sa atin. And that is what we call the miracle of exchange. Yan, the miracle of exchange. So para malaman natin, kaya nga katulad kaya natin pinag-usapan ito, para ma-appreciate mo yung talagang ginawa ni Lord sa iyo. And ang tawag nga natin dito sa part na to, ang session na to ay yung simutan portion. Kung yung meron pa mga datira na dapat nating i-work out, kumbaga sa gera mapping operation, kasi may mga possible talagang nagtago. Meron talagang makukulit, di ba? Sino sa inyo yung naglilisan ng bahay tapos mulis yung mga langaw. Pero maya-maya nandun yung mga langaw, di ba? Di ba makulit? So kailangan talaga palagian So yun ang nakalimutan ng marami, akala nila tapos yung ginawa ni Jesus Christ, tapos na lang ang kwento natin. Pero we need to use that palagian. Ibig sabihin talagang babantayan na natin kasi nga naging malinis ka na, so kailangan bantayan mo na pagiging malinis sa buhay. And we need to deal with areas in our life na talagang maaaring doon lumulusot ang kaaway. Doon tayo tinitira. Mabait ka na nga, maayos na buhay mo, pero may mga di ba, may mga talagang kahit sa kaisipan natin. So we must identify those curse, yung mga pwesto ng kuta ng kaaway sa ating buhay na kailangan nating i-work out. So number 1, yung mental and emotional breakdown. Yan, yung mga, di ba, yung feeling, mental imbalance, yung pressure, di ba, yung talagang control tayo. And repeated or chronic diseases, yan, katulad niya, sa totoo lang, di ba? Kaya nga, nararanasan natin pero hindi natin natatanggapin. Diba, for example, di ba, yung ngayon, lalo ngayon, di ba? Inuubo pa rin tayo, may diabetes, maraming may diabetes tayo, high blood, etc., pressure. Pero yung mga bagay na yan ay dapat natin i-deal na hindi natin tatanggapin as it is. Amen? We need to end yung pandaray ng kaaway na okay lang yan. Dahil nga, it can be dealt with. Pwedeng alisin ng Diyos talaga sa atin yan. At talagang ginawa na nga niya yan. Female problem, yan, infertility, miscarriages, premature birth, menstrual pain, at lahat ng related issues. Part na niya ng ginawa ng kaaway, so we need to deal with that. At regardless kung meron tayong mga ganyang karanasan, ang point is, you don't accept it as from the Lord. Kundi alam natin na Lord, you can help me to deal with this. Amen. Hindi yung tatanggapin, wala akong magagawa, ano magagawa ako. Pero of course, diyan nga papasok yung faith natin. Baka may naramdaman ka, alam mo, pinagaling ka na ni Lord. Yun ang paniwala mo, di ka magbibigay. Parang inuubo pa rin ako. Diba? Kaya ako sa totoo lang di ba lagi kami nag-ausap ni Pastor dahil nga parang hindi nawawala, di ba? Pero I just said to stand up Kumbaga hindi ko pwedeng, gagawin, tutigil na lang ako, wala na akong gagawin. Para sa akin, I just need to be positive na lang so that standing by faith, number 1, at pangalawa, may magagawa ako. Di ba? Kasi yung titigil ako, of course, kailangan tayo magpahinga, alam natin yan. Pero hindi to the point na parang tinanggap mo na wala na, talagang na to, parte ng buhay ko to. Diba? Kaya nag-gym pa rin ako kahit na, pero praise God, ang nakita ko, talagang sumusunod. Kasi nga, ito yung gusto natin i-develop na sa secular, parang mind over matter, di ba? Kung ano yung sinasabi ng isip mo, susunod ng katawan mo. Sa yan, sa mga secular, mga psychiatrists, ganyan-ganyan, pero sa atin, faith yun. Diba? Pinangalanan nilang ganun yun, pero that's what I call faith. Now, you're declaring things as is, as though they are not. Diba? Sinasabi mo magaling ka na, kahit hindi ka pa magaling. Dahil yung sabi ng faith, diba? Tinatanggap mo sa bagay na kahit wala pa, sa'yo na. So yung breakdown of marriage and in family alienation, yan ba katulad ng topic kanina ni Ate May tungkol sa family.
At alam ko marami pa rin family even sa church natin ay may mga kailangang ayusin. Pero ang aking steer up, katulad kahapon ng sermon ko, I want to steer up na yung mga nandun sa pamilya yon, maniwala pa rin na may gagawin ng Diyos. Hindi, wala na sila, di sila magkakaayos. Parang, we will not accept it as that. Kasi di ba, buhay pa tayo eh. May gagawin pa ang Diyos sa atin. Yan, financial insufficiency. Yan, lalo ngayon, magpapasko. Pero minsan kaisipan lang yan eh. Yung talaga yung, sa Pilipino lalo na, poverty mentality, talagang napaka-prone natin dyan. Yung isipin na baka bawalan tayo, kaya nga lahat ng pwedeng pagkakitaan, diba, talagang gagawin natin, lahat ng kapag may ayuda, lahat ng Pilipino, pipila. Diba? So, kaya nga, di ba, sa 5-2 nagkagulong mundo, di ba? Kaya ba, nakalisa ba kayo sa 5-2? Di ba, may pangako na, di ba, ngayon, kaya hinahabol nila ang gobyerno, dahil dapat daw bawat pamilya may 5-2. Kaya ngayon so di ba yung kasi ba natin na hindi tayo pagkapalaan ni God. Pero sa totoo lang, alam natin na God can bless us by all means. Yan, being accident prone. Di ba yung isa yung ako personally itong isa na overcome, di ba, pag galaw mo napabangga. Sino yung laging nadadapa, di ba? Yung ganyan, parang sa atin, tagap na natin ganyan na yun. Pero sa totoo lang, ngayon, sinasabi sa akin ni Pastora yan, mababago yan eh. Kasi nga dapat talagang isipin mo mababago. Kasi kawawa ka naman na forever natin ng ng ganyan ka na. Eh kaya nga tayo may Diyos, di ba? Kaya nga yung sinasabi natin, kahit nung sana yung preaching natin na isang hipo lang sa Panginoon, God can change that. At kahit na naranasan pa rin natin, we still believe it na kaya tayong baguhin ng Diyos. Amen, sabi mo sa sarili mo, kaya akong baguhin ng Diyos. Amen, di ba? Yan, ito, history of suicide and natural deaths in the family, yan, marami, kapag lalo sa pamilya, maraming ganyan. Somehow, kapag, the bait of Satan, isipin mo, ganyan ka rin. Mahina ka rin, bibigay ka rin. So we need to overcome all those things. So ngayon, tingnan natin, sa barang galing yung mga yan, bakit ba nakapasok yan sa sistema ng mga tao? So number 1 nga, ito yung sinasabi natin kanina, idolatry. Because of curse. Curse is the person who makes a carved idol or cast image, which is detestable to the Lord, the work of a craftsman, and sets up in secret. And all the people will reply, Amen. So, talagang of course sa Bible alam natin na ito yung ibang Diyos, yung mga Diyos-Diyusan, carved idols, yung mga talagang ginawa nating ribulto, at sabi hindi man doon sinasamba pero dinadasalan, di ba? Kaya nga nakakalungkot kapag nasunog, dinadasalan nila yon, pero kapag nagkaroon ng sunog, hindi sila ang maililigtas doon. Sila magliligtas doon sa dimulto, di ba? Bubuhatin. Pero ayan isa sa mga actually sa in-overcome natin sa Pilipinas kasi we've been offered to that kind of religion, di ba? Na talaga for 400 years yun talaga yung natin naging sumpa sa atin. And we need to overcome that. And also galing diyan in dishonoring our parents. Yeah, for Moses said, honor your father and your mother. Whoever speaks evil of father or mother must be put to death. So, kaya nga, whether we like it or not, bisan hindi natin alam, tayo pa ng bata tayo, ay napagsabihan, tayo sumagot sa nanay at tatay natin, which is nakakalungkot, even right now, nakikita ko sa mga kabataan, na lalo na kapag ang mga kabataan ngayon matatalino. Di ba? Lalo yung mga bata ngayon, di ba, mga Inglesero. Katulad niya yun, di ba, si Hannah, si TJ, si iba, kanina bumibili ako ng lugaw siguro mga 2-3 years old na yung bata, at English na English. Kaya nga ganun tendency na marami na mas matalino ba ako sa nanay ko at tatay ko, then kaya minsan nagmamalaki sila, di ba? Kaya nga, yun, minsan na-dishonor ang mga parents. So in whatever way ay alam natin na isa yan sa dapat nating talagang
Kung nagawa natin in the past, dapat talaga natin ayusin. Dahil sabi nga sa Ephesians 6:1-3, children, obey your parents in the Lord, because this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with the promise. Kaya nga, kabalik na naman yan, kapag ikaw nag-obey sa parents at nag-honor, ikaw ang pagpapalain ng Panginoon. It may go well with you, and you will have a long life in the land. Yan. So, yung mahabang buhay pala, ang sikreto, gumalang sa mga magulang. Yan. And then, of course, ito rin, illicit sexual relations. So do you not know that the unjust will not inherit the God's kingdom? Do not be deceived, no sexually immoral people, idolaters, adulterers, male prostitutes, homosexuals, thieves, greedy people, drunkards, revilers, or swindlers will inherit God's kingdom. So lalo ngayon, alam natin, isa yan sa talagang very, very prevalent. Lalo ngayon sa pag-rise ng diba, ng community na kapag sinaling mo, ay siguradong masa social media ka. Bawal na bawal, di ba? Pero nakakalungkot, and alam naman natin, di ba? Kaya nga ang Miss Universe, di ba? Iba na ngayon. Open na sa lahat. Di ba? Di ba? Dalawa yata ngayon trans doon sa Tapos pala, yung Columbia ba yun? May anak na pumasok sa top 5. Kaya sabi raw, si Miss D, si Michelle, na nadaig ng dalaga, nadaig ng nanay ang dalaga. Yan, nakapasok sa top 5 yung nanay. Okay, so ganun talaga, ganun naka-open Talagang, baka nga darating pa pati hayo, pwede na sa Miss Universe. Sa babae. So, nakakalungkot na yun na po yung nangyayari ngayon at isa to sa pinanggagalingan ng sumpa o ng open door. So, fornication, yan, alam natin na ito nga yung premarital sex na talagang dapat iwasan ng lahat. At adultery naman, yung tinatawag na yung extramarital, yung outside marriage. May asawa ka na, ay magkakaroon pa ng other relationships. Homosexuality, ito may having romantic, erotic inclination towards individuals of the same sex. Diba? Pababae, mapalalaki. Sabi nga, iba hindi problema ang pangbababae ng lalaki. Nung pinalabas yung my husband's lover, yun, naging open na lahat. Diba? Na hindi na pala babae o lalaki ang problema hindi lang pala babae ang problema ng asawang babae sa kanya asawa. Lalaki din pala, delikado, di ba? So, ayan. And so, sabi ng Galatians 5:17, for the flesh desires what is against the spirit, and the spirit desires what is against the flesh, and these are opposed to each other so that you don't want what you want. So, yun talaga yung sitwasyon ngayon. Kung ano yung gusto mo, yun ang ayaw, hindi mo, yun ang hindi sinusunod ng katawan natin. Yung ayaw mo, yun ang gusto ng flesh, doon tayo sumusunod. Kaya nga isa yun sa dapat natin i-work out as Christians. Diba? Kasi talagang minsan, dahil sa kahinaan natin laman, nasusunod ng ating laman, di ba? Usapon, pagising sa umaga, gusto pa ng katawan mo matulog. Pero kailangan mo nang gumising, di ba? Kaya mag-devotion, and then pumasok, etc. So, gusto mo ng mga pagkain, ngayong Pasko, pero bawal. Pero dahil nga Pasko, minsan lang naman daw, kakain ka pa rin. So, flesh yun, di ba? Nasusunod yung ating laman. In many ways, that is what applicable. Galatians 5:19-21, now the works of the flesh are obvious. So di na kailangan spellingin pa. Sexual immorality, moral impurity, promiscuity, yan yung talagang mga maling relationship, idolatry, sorcery, hatred, strife, pati nga yung jealousy, kahit sa church, pumapasok yan, outbursts of anger, di ba yung talagang kahit Kristiyano, manununtok. Meron nga nagpapaalam sa akin, Pastor, pagbigyan mo lang ako, huburin ko na maging Kristiyano ko, manununtok lang ako. Nagpaalam pa, nabuti nagpaalam pa. Selfish ambitions, yan, dissensions, yung paghahati-hati, factions, envy, drunkenness, carousing, yan yung sobrang pagsasaya,
Di ba ngayon, walang masama sa mga pagsasaya, pero maraming sobra, di ba? Diba, nagkaroon ka ng 13-month pay, naubos sa good time, sa pamamasyal and all that. At na hindi na naisip yung para sa pamilya, sa Pasko and all that. But, and anything similar about which I tell you in advance, as I told you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. So, kaya nga ito yung sana maintindihan ng mga Kristiyano ngayon eh. Kasi maraming nakita tayong mga Kristiyano, hindi seryoso sa kanilang Christian life. Parang they, in this list of works of the flesh, somehow nakikita natin merong kung di man blatant, parang yung para maliit na na ebidensya. Ibig sabihin kahit na konti, di ba katulad naman ng alam natin, lahat ng malaki nagsimula sa maliit. Di ba yung maliit na galit, yung maliit na tampo, di ba nagsimula lang naman yung kaya di ba yung may mga churches na nag-away lang sa kulay ng kurtina. Imagine, mga ganung bagay ba? Na maliliit na bagay, kasi mag-asawa, di ba? Alam natin yan sa may asawa, na kapag hindi mo bintayin yung maliliit na bagay sa marriage, di ba? Yung pagsarado lang ng pinto, di ba? Yung pagsara lang ng bintana, pinag-awayan nyo, pag hindi nabantayan, it can cause so much trouble. So kung ang mga Kristiyano nga will be serious in our Christian life, talagang hindi ka naman sa magiging paranoid sa paggawa ng mabuti. Pero ibig sabihin, magiging conscious ka na gawin ang tama. Hindi yung gawin yung nararamdaman mo. Sa galit ako eh. Di ba? Sa gusto ko sabihin di ba? Yung iba pinagmamalaki pang prangka sila. Gusto ko na maging totoo, sabihin ko lang yung nararamdaman ko. Di ba? Pero alam natin na sabi nga, sa iyo okay yun, nalabas mo yung nasa loob mo, nakarinig. Sila yung nasaktan. Katulad sabi ko ng Sunday ba yun? Kung yung ating mga salita ay nakakamatay, marami na tayong pinatay, di ba? Di ba yung problema nga ni Isaiah, no Sunday pala yun, na unclean lips. So, acts of the flesh, ulitin natin, moral sins, bigyan na kita natin kanina, religious sins, idolatry, at even sorcery. Ngayon yung sorcery, alam niyo po ba na very subtle, ganyan siya ang kaaway hindi halata. Diba, for example, palabas lang sa TV, diba, yung, anong sikat dati? Yung nakasalamin, Harry Potter. Di ba, ang cute talaga ako, gusto ko yun kasi lumilipad Pero ang di natin alam, pinapasok doon yung witchcraft. Kasi puro pagkukulam yun, di ba? At ang dami ng palabas yung yung mga Warcraft, mga games, na akala natin, mobile games, okay lang yan, pero ang daming witchcraft doon, na talagang hindi halata, pero nakakapasok sa sistema natin. So, ganun ang kaaway. Kumikilos lang hindi halata. Kasi pag halata siya, at sigurado kaayawan natin tama po ba? Baka sinasabi nila, si Satan, hindi naman siya harap sa atin na mataas ang sungay, pulang-pula, may buntot, tapos may tungkod na merong, forklift. Trident, di ba? Pag ganun naman siya, talaga ayawan mo siya, tama? Pero pwede siya mag-appear ng gwapo, ng macho, di ba? Na magandang tanawin. Di ba sinusan niya pag nasa mall kayo, talagang alim na alim kayo sa nakita niyo. Bilhin mo ko. Di ba? Kaya nga kapag, kahit na hindi masama, di ba? Pero kapag na sobrang bili ka, magugulat ka, ba't ko ba binili ito? Diba, isang tukso sa atin kayo, ano yung ganyan ng tukso sa mga Kristiyano ngayon, kahit Kristiyano? Wala na sa mall Nasaan na? Nasa cellphone na. Nasa Shopee at nasa Lazada na. Di ba? Add to cart. Ako nga, napansin ko add to cart ko, pero 200 na pala. So kung hindi ka mag-iingat talaga, you can be deceived at masasayang ang maraming bagay. Social sins, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, and murder. So, yan yung mga, lalo ngayon, di ba, hindi na
kapag sinabing social sins, ang dudutungan din natin ito, social media sins, tama. Sino sa inyo yung kapag meron kayong galit, i-Facebook mo. Pag may papatamaan ka, Facebook mo na lang. Kaya, kung meron akong balabit sa akin, sino naman kaya kaaway? Sino naman kaya kaaway itong nakapatid kong ito? Kasi talagang ipapost, etc. Ayan, so, sins of intemperance, yan nga, yung lack of self-control. Drunkenness, hindi lang pag-inom yan, kaya lang, minsan nakakalungkot nga Pag inom na nga, makasalanan na yun pati sa Kristiyano, nababaltaan natin meron pa rin ganun. Diba? Yung talagang, at sobrang pagsasaya revelries. So another cause ng curse, yung injustice toward the weak. Curse is the one who moves his neighbor's boundary marker. And all the people say amen. Curse is the one who leads a blind person astray on the road. So ito po yung panlalamang. Yan, di ba? Sa totoo lang, alam natin number 1 to ngayon sa ating bansa. Di ba? Yung mga scam. Di ba? Sino sa inyo na-scam na? Di ba? Dahil sa nagkakaroon tayo ng desire na baka totoo talaga to. Pero yung pala, naloko ka na pala, di ba? At minsan nakakalungkot nga yung katulad na nangyari kay Kuya Ronnie, na hack yung account. Parang, tapos nakakalungkot, pastor pa yung sabi ko kaya minsan may kinausap kong hacker alam ko siya yung hacker dahil hindi siya, nagpanggap siyang pastora siya. Pero the mere fact na hindi ka siya si pastora, nahack talaga siya. Sabi ko, alam mo bang napakalaking kasalanan yung ginagawa mo dahil lingkod ng Diyos yung hinak mo tapos nilolok mo pa, mga lingkod din ng Diyos. Di ako na mas matindi pa yung sumpa. So maraming ganyan ngayon, talagang lalo ngayon magpapasko, talagang ingat-ingat sa mga nagbebenta, di ba? Kahit sa Shopee, di ba? Sa Facebook. Since yung border kayo nakakala niyo, tawa kami, bumili kami ng shoe rack. Siyempre, mga shoe, para na kami adaptive pa sa Marcel, ang nasa namin, malaking shoe rack na talagang sapatos namin, magkakasya. Ayun, dumating sa amin, panlaruan pala. Shurak. Talagang, kahit sapatos sa bata, ito hindi magkakasya doon sa ilalagay na shurak. Kaya ginawa ko na lang, pinaglagyan ko na lang ng mga Lego ko. Lego na ang kasya. So, yan, panlalamang injustice toward the weak ay isa yan sa naging dahil ng sumpa. This is what the Lord says, curse is the man who trusts in mankind, trusting in the flesh, yung bilin na bilin ko sa galing, sa lakas mo, sa lakas ng ibang tao. His strength and turns his heart from the Lord. He will be like a juniper in the Araba. He cannot see what good comes, but dwells in the parched places, in the wilderness, in the southward, no one lives. Blessed is the man who trusts in the Lord. Yung magtiwala ka raw sa tao, sumpa yun. Siyempre, you will trust people, pero kapag siya lang parang inasahan mo na siya magiging dahilan ng pag-angat mo, sabi ng Bible, sumpa daw yung nagtitiwala sa tao, sa laman. Pagnanakaw, ayan. Definition of debt is very simple. It consists of retaining anything that belongs to another against the will of the owner. Sadly, yung pagnanakaw, maaaring natin nagagawa strictly, pero in many ways, ay alam natin na tayo nagnanakaw. Number 1 nga kay God, sa pagka-tithes. The word clearly teaches, natuwa ko, may tanong sa Facebook, tama po ba mag-tithes, yes or no? Buti na lang wala pa ako nababasang no, na talagang naniwala sila sa tithes. Kasi di ba parang, ba't tinanong, hindi siya naniwala sa tithes. Sabi, a man rob God, yet you are robbing me. Sa tol, nakakalungkot, maraming Kristiyano, nag-i-issue pa ito. You ask, how do we rob you? By not making the payments of 10% or tithes and the contributions. You are suffering under a curse, yet you, the whole nation, are still robbing me. So yung di nyo pala pag-iika po, ay isang dahilan para makapasok ang kaaway. You will be under the curse kapag hindi tayo naging faithful sa ating tithes. So sa yan talagang inaayos ni Lord sa atin. So people in society, mga illegal business deals, bad management, di ba, yung mga corruption,
ideas, kahit yung maliit na bagay, di ba? Minsan, of course, minsan unknowingly, hindi natin alam yan. Sabi na, meron isang book. Ano ba yung book? Nakabasa ko yun eh. Yung wag kang do not steal, parang do not steal paper clip, parang gano'n. Dahil di ba, minsan tayo di ba, sa office, kumukuha ka ng paper clip o ball pen, something like that. Sa'yo parang wala yun, pero pag na-convict ka na, dapat maging, nga pala, hindi pala akin to. Di ba, pero minsan nasasanay tayo sa ganyan. At family, yan, of course, ngayon talagang maraming away dyan. Sa totoo lang yung issue dun sa binaril na mag-asawa, ay hindi pala mag-asawa, mag-alibin. Diba, merong mga hindi na awayan sa lupa yun, at pati yung anak niya na involved, something like that. Of course, wala pang katotohanan doon, we are not in the position to judge, pero alam natin maraming ganyang kaso na nag-away-away kahit sa mga pamilya. Yan, so, magnanakaw. So, gayon, alam natin yung mga bagay na yan, we need to be aware of that in our personal life. So, ang gagawin natin talaga is to make a declaration, Lord, kung na-commit ko man ito, knowingly and unknowingly, I would like to end pagsisihan at alisin to sa aking buhay. So, 3 steps to break the curse. 3 bagay lang. Repent. We have to recognize that through our own sin and the sins of our family, we have opened doors to the curse, and we need to repent with all our hearts. So mamaya may babanggitin tayo tinatawag nating spirits na baka hindi natin alam ay nakapasok sa atin dahil nga in so many ways. Revoke, we should cancel. Yan, ito yung sasabihin natin. We will cancel it. Magdedeclare tayo ng cancellation. Lord, I don't want to have to do anything with this covenants, curses, and etc. And then papalitan natin yan mamaya. Of course, ginawa na natin yan kahapon pa, pero still kapag minalis si Lord para ito ay hindi na babalikan ng away, punuan natin ng galing sa Panginoon. Yung sinasabi ng Bible na nakalaya na nga, di ba? Nabasa niyo sa Bible yon. Pinalaya ng isang demonyo sa katawan niya, nalinis na, pero nung nagbalik yung diablo, nakita niya walang laman yung bahay o yung tao, ano ginawa ng diablo? Nag-aya pa ng 7. So naging 8 na sila. Dahil nga walang pumalit, walang nag-replace. So kailangan natin i-replace yan ng presence of God, ng tamang confession by declaring the word of God. Yes, so mamaya after this we will declare this after our deliverance. We will declare this so that we will replace everything that the enemy has stolen from us. So ngayon, pwedeng pa sister, guides? Okay. Okay. Yan, maglalagay lang kami sa inyo kasi we don't know. We just want to be ready. Kasi nga, naniniwala tayo na the Lord wants us to be delivered. At yung deliverance, ay it can appear in so many ways. Pwede wala namang mangyari, walang problema yan. Basta in spirit, alam natin na ito ay wala na sa atin. Pero it can be in the form of anything that will come up from us. Kasi nga, espiritu yung mga pumasok sa katawan ng tao, espiritu ang pwede lumabas. Ang espiritu, ang original word niyan ay hangin, hindi nakikita. Yan, so we need to, meron tayong tinatawag na CRV. Yung kanina, confess, renounce, and vomit o alisin, ilabas. So, ibig sabihin lang ng vomit, hindi natin, pumasok ka kayo, walang problema, pero basta ilabas lang natin. Iko-confess natin, we just agree. So, ang tawag natin yan, kapag binabanggit tayo yung mga listahan dito ng mga gawa ng kaaway, ay pala siya 14 root of spirits. Natawagan natin si Kuya BJ para to allow the spirit to move.
So tinatawag natin yung 14 root spirits. Bilisan na natin to. Revelation 12:11, by the blood of the Lamb, they conquered him, and by the word of their testimony, for they did not love their lives in the face of death. So we are conquerors, and right now we have to prove it before God. At lalaban at tayo nagde-declare ng victory, ng deliverance sa 14 na espiritu na pumasok sa katawan ng tao. Number 1, ito yung spirit of infirmity. Ang sakit ay kadalasan ito ay cause ng spirito ng sakit. So kailangan natin kung lalong may kasal tayo. Sabi sa Luke 13:11, a woman was there who had been crippled by spirit of 18 years. Imagine, 18 years? Talaga pinahirapan siya. Tapos pero the Lord released him from that. And then we will mention mga sakit, at kung ano mga sakit na hindi mo mabanggit ay kayo mag-confess. Pero I'll mention all of this as long as you know that you have to be delivered from that. Magkakaisa tayo dahil hangin nga yan, ilalabas natin. So ang ating ginagawang practice dito, yung as a sign na, Lord, I'm taking this out, ay sabi natin, ha! Diba, parang sa mga yung manubo kayo, you can just relax, and huwag yung persahin. Basta in your spirit you know na I'm denying this. Ayoko nito, Lord. Ha! Sige, practice tayo kahit na wag malakas, para lalo kung meron kayong meron konting ubo. Sabi natin, ha! 1, 2, 3! Ha! Yan, okay? So we just declare deliverance from that. At yung ating mga matutulong diyan sa atin. Then there's what we call spirit of fear. Yan, yung takot. Spirit of timidity. Ang gusto natin ipalit yan, spirit of power, love, and self-discipline. Ito yung yung takot, yung mga bangungot, fear of death, inferiority, inadequacy, worry, anxiety, lahat na yan na mga naranasan ng tao. If you want to be delivered from that, you just say, ha, and just confess, declare na you are cutting. Inaalis natin ang lahat na yan ng spirito ng takot sa ating buhay. Pangatlo, divination. Ito yung sorcery, panghula. Yan, lahat tayo nabiktima ako ng horoscope dati. Basa ng horoscope. Yan, yung mga ganyan. Magpapasok na naman 2024, umaasa ka sa mga, ano tawag doon? Yung Chinese, di ba, zodiac sign, yung mga Europe daw, whatever. So, minsan ano ba swerte ko ngayon, di ba? Akala, dapat doon, nakapula ako, para swerte na ako. So, alam natin na pandarayan ng kaawayan. Spirit of whoredoms, o adultery, idolatry. Yan, alam natin, isa to sa dapat nating isuko sa Panginoon, especially kapag tayo ay nanggaling sa religion natin. At ang epekto nga niyan ay yung sexual sins na talagang nangyayari kahit sa panahon natin ngayon. Spirit of bondage. Yan yung sabi dito, the spirit that makes you a slave again. So mayroong mga bandage, yung mga yung ating pagkagumon sa mga bagay. Yan, pagkain, sa computer, pornography, alcohol, at lahat ng mga bagay na pwede tayo, in fact, kahit Facebook, di ba ngayon, di ba nakasama rito, pero minsan kahit social media, ay bandage tayo, di ba? Kapag ito imaagaw sa ating oras, especially sa ating Panginoon, and then we need to be delivered from that. Spirit of haughtiness o kayabangan, yan, pride goes before destruction. Maraming tao talagang hindi alam na meron sila ito. Kasi nga parang sakit yan di ba? Lahat ng tao alam na meron ka, maliban sa iyo. So yan dapat natin yung pride, na para feeling mo mas magaling ka sa lahat ng tao. We need to deal with that also. Spirit of perverseness, yung confusion, yan yung mga maling kaisipan.
na ano, na parang mga yung mga dating mali, yun tinatama na, diba? Yung mga homosexuality, diba? Yung mga maling turo, at yan, basta pag narinig nyo lang to, Lord, we are against that. Spirit of Antichrist, yan, ito yung mga tumatanggi kay God. Sa mga panahon ito, maraming Antichrist ngayon na maaaring hindi tayo exposed dito, pero we can be influenced ng mga nasa panahon natin, di ba? Nakakalungkot talagang, even sa social media, talagang marami nagdidinay kay God, di ba? Yung talagang binigmamalaki pa nila. Atheist ako. Di ba? Pero nga ako pinapanood, ewan ko ano nangyari dito, yung sinundan ko pa naman, ano bang palabas yun? God friended me, isang atheist na kinausap ng Diyos through Facebook. Pero ang nakakalungkot doon sa series na yon, hindi naging conclusive kung siya ay naborn again. Sa throughout the series, hindi siya niniwala sa Diyos. Ang problema doon, paano kayo mga tao, mas pinaniwalaan siya kaysa doon sa Diyos na nag-reach out sa Kanya. So maraming ganyan. Kahit sa palabas ka, nakakalungkot talagang it's there. Diba? Diba, kung sabi nga, yung LGBT agenda, diba, nasa palabas na kayo? Dati makakapanood ka ba ng mga film na naghahalikan lalaki sa lalaki, babae sa babae? Diba, dati walang-wala yun, diba? Pero ngayon, parang tignan. Parang proud pa sila na ganyan ang kalakaran na ngayon. The spirit of death and dumbness. Ito yung pagiging yan yung mga maling kaisipan. Ito yung pagiging bobo at pagiging bingirin at pagiging accident prone. Spirit of heaviness. Yan yung laging mabigat ang pakiramdam mo, parang laging kang pagod. Ang team mo, pagod na pagod. Kung narinig ko yun, lalo ko napapagod. Diba? Yun lang kasi word siya. Yun lang ba words doon? O meron pa stanza yun. Yung depression, lahat yan. Let's give that up. Kumbaga, ang point dito, tanggapin natin na hindi to normal. Hindi to purpose ni Lord sa atin. The Lord wants us to be free. Spirit of lying. Diba, ang diablo ay ang tatay ng kasinungalingan at ang dami niyang kasinungalingan na binato sa atin. Kahit mga pastor, nadadaya. Kahit minsan ka, marami ibubulong sa iyong kawin, hindi mo kaya, wala ka magagawa, diyan ka na lang. So, we have to get a stand against those truths, or against those lies, I mean. Spirit of jealousy. Yan, alam natin na isa ito sa sumisira ngayon sa mga relasyon, sa mga mag-asawa, na talagang dapat nating isuko sa Panginoon. Number 13, yan, ito yung slumber din, yung pagiging tamad. Yan, yung parang yung negative ka sa iyong at panghuli, spirit of error. Ito yung lagi nagkakamali. Diba? Yung mamaliin, diba? Yung pag nagulat, kung ano nagsasabi. O kaya laging nagkakamali. Of course, nakakatawa minsan, pero hindi gusto ng Diyos. Diba? Hindi gusto ni Lord na tayo ay mabulit sa ganong kahinaan. So this morning, I just want to say no to all these things, to this foreign of spirits. Then mamaya, i-declare natin yung declaration natin ng Lord, cover us with your blood. Para yung mga bagay na ito ay di na talaga bumalik sa akin. Sige, tayo po muna umawit sa Panginoon and i-focus natin ang ating puso sa kanyang presensya so that the Spirit can really can really move. So, mga guides, yan, let's assist them. Pala. Anong kanta? Wala ka, Mike? Ha?
Yes, thank you, Jesus. Yes, Lord. Okay, pray muna tayo. Father God, sa umagang ito, cover us with your blood right now. And at sa oras na to, sa pangalan ni Jesus, we come against the work of the enemy in our lives in Jesus' name. Lord, naniwala kami na kami pinalaya mo na nga at ayaw namin magpadaya sa kaaway. And so, Lord, we just want to stand against the lies, the deceptions of the enemy in our lives. Na minsan may mga karanasan kami, sitwasyon na tinanggap na namin na ganun na lang talaga. Pero right now, we go to this root spirits na maring nagugat at kailangan namin bunutin. Maring natanggal na yung puno, pero kung ito'y nagugat pa, kailangan namin alisin, Panginoon, sa aming puso. At hindi na ito kailangan pang itanim, ibalik, at aming panatalihin sa aming mga buhay. Kasalamat sa Panginoon. We just want to offer to you this moment and allow the Spirit to move in our lives at magpalaya ng lahat ng anumang kinilusan ng kaaway sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, oh God. So let's worship God. At yung mga ministers, let's just minister right now. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Lord, the Holy Spirit, be in control. At kami sa mga guides, Lord, use a move among us. Kami mismo, if you're dealing with something that may have gotten back sa pangalan ni Jesus, Lord, kami mismo nagpapaayos din. Kami mismo nagpapa-declare ng kalayaan at pagputol sa gawa ng kaaway sa aming buhay. In Jesus' name. And we just want to receive the rights, the privilege of us being the sons and daughters of God. Isa to sa aming mga inheritance na kami mamuhay ng malaya, mamuhay ng malaya sa anumang gawa ng kaaway sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Yes, Lord Jesus. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, Lord.
before we do this, I just want us to watch this video. Dahil ito yung gagawin natin. We will allow Jesus to take our curses and give and ibigay sa atin yung blessing. So there's a scene in the life of Jesus before he died na mayroong isang tao na that will represent all of us here. So let's just watch this and then we take that na, Lord, ako yun. Ako yung kinuha mo ng pwesto. Ako yung kinuha mo ng sumpa. Come on, can we just show this video?